FYI lang, meron na po akong one-hand loan app dati at meron po talaga akong account dyan. After ko mag-loan dyan, 2 years ago that was year 2023 pa, dinilit ko po yung account ko dyan kasi nga hindi ko nagugustuhan yung customer service niya noon. Dami kasi tumatawag, ang dami rin nagtitext na iba't ibang loan app, which is that time kasi one-hand loan app lang yung meron sa cellphone ko. Kaya siya talaga yung sinisi ko dati, kaya ginawa ko, nag-delete ako na account dyan, dinilit ko rin yung aking app. Well, in this video, one-hand loan update naman tayo this year 2025. This is my first time in this year na mag-apply ulit dito sa loan app na ito. Babaka sakali na naman. Well, anyways, before I proceed, meron kasi akong ilan talaga na nakalap regarding one hand. Sa ibang user po ni one hand, meron silang mga complaints still about their customer service. Hindi ko alam kung totoo yung mga chika recently nitong kay one hand loan app, no, regarding their customer service naman. And regarding nga din doon sa mga pa-loan offer nila, pa-utang nila, may mga nagsasabi kasi, lalong-lalo na dito sa review sa Play Store, no, which is this March 2025 lang ito, na siya daw ay matagal na sa one hand loan app. And ang good thing nga dito is nag-offer nga po si one hand loan ng multiple loan as long as good payer ka. Pero sabi niya dito, one instance daw na na-late siya ng payment niya. 1 hour na lang daw siya na-late at yun, hindi na daw siya pinautang hanggang ngayon. Actually, common to kay one hand na after kang makapangutang dito is wala ka na agad offer or nare-reject ka na sa second loan offer mo or third loan offer mo. And then sabi din ng mga ibang reviewers dito na very annoying daw yung mga calls daw ni one hand, lalo-lalo na daw during working hours daw nila, nangunguli. Tawag daw ng tawag. So sabi nga ng isang nagre-review dito, very aggressive collection calls. Before, it was automated calls for payment reminders. Now, there's a real person na talaga daw na tumatawa. Random hours pa daw. And then FYI, hindi daw siya delayed sa payment niya. And one hand loan app user na daw 4 years na. Well, based experience ko before, ganito si one hand. Before yun 2 years ago na nakapag-loan nga ako dito kay one hand. Ganito si one hand. Ang daming tumatawag ng iba't ibang numbers. So, gano'n na ba ulit si one hand? Ang laki na ng pinagbago ni one hand. Legit na legit tong loan app na ito since nagkaroon nga po ng transition ng management nito. Well, last December, ang huli kong update dito kay one hand na nag-apply nga ulit ako. And sabi ko noon na parang ayoko nang applyan si one hand kasi nga lagi naman akong nare-reject, which is dati na-approbahan naman ako. Well, dahil nga sa demand ng mga viewers ko, so sinubukan ko na naman. Nag-a-apply na naman ako ngayon. Papakita ko sa inyo kung this time ba nagbago na ba itong si one hand loan app. Kung this time ba ma-approbahan na kaya tayo ni one hand loan app. Very exciting to kasi nagkaroon nga siya ng bagong update. So malay niyo naman this time ma-approbahan niya na ako. One hand baka naman. Well, si one hand loan app po pala is downloadable po siya sa ating App Store at saka sa ating Play Store. Well, dahil inan-install ko na nga to, so install ulit natin. And then as usual, I need to provide my mobile phone number here. Then i-input po natin yung verification code na sinend po nila sa atin. Well, usually itong verification code ni one hand via SMS, bihira po talaga ako makareceive nito. Kaya ang nangyayari po, through voice call po nila, dinidictate po, pinipili ko na lang yung voice call kasi doon po, dinidictate nila mismo yung verification code. So doon na lang ako naasa kasi yun lang talaga nag-work sa akin. So I don't know kung ako lang yung ganun. Well, after that, i-permit lang po natin to. Privacy agreement na user agreement po nila. Click lang po natin itong get started to proceed. And then i-allow lang po natin itong mga nagpo-pop up dito kasi kailangan yan para mapasok natin yung app. So after that, dito po sa dashboard ni one hand loan app is nag-o-offer po siya ng highest available limit po of 50,000 pesos. So buti nga ngayon. Actually, kailan lang din naman talaga tinaas ni one hand yung kanyang pa-loan offer kasi before talaga, na-stock talaga siya ng up to 25,000 pesos lang. So buti naman medyo tumaas na siya ng tumaas. That doesn't mean again na kapag na-approve tayo dito is 50,000 pesos talaga yung ibibigay sa atin. Hindi po siya ganun. Lalo kapag first time pa lang po natin mag-apply dito, magsisimula tayo sa pinakamababa. So depende po yun sa eligibility natin. But bago po pala ako mag-proceed dito sa baba kasi nakalagay yung mga legalities nga po ni one hand, which is wala naman tayong question nga doon dahil SEC-registered naman talaga ito up to now si one hand. And then CIC accredited, kaya medyo careful kayo sa loan app na ito. Kasi nagsasabit siya sa CIC. But anyways, bago po tayo mag-proceed sa application niya, so nakalagay dito na we need to go to our settings, phone settings po, i-allow daw po natin si one hand loan app dito. Hindi po kasi talaga tayo makapag-proceed kapag magmamatigas tayo dito. So i-allow lang po natin. And then after that, click natin tong get credit limit. And then here po, we need to provide our ID details here. So ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po ni one hand. Meron pa rin po siyang recommended ID type. Meron din siyang mga other options. So, pili lang po tayo dyan and then picturean po natin of course yung ating ID na napili. Then i-input po natin yung mga details ng ID kasi hindi siya auto-fill up. So i-input po natin yung mga ID details dito lang. Our ID number, name, gender, date of birth, and etc. Then after providing that, nakalagay dito additional information. So dito naman, optional siya. We can skip this portion. Nakalagay dito, balance information, your most used wallet. So I think
During this one is nagre-require sila ng e-wallet natin na ginagamit natin. And then dito sa baba is the work information. Nakalagay naman dito is additional information lang ito. We have the choice na fill upan to tapos isubmit. We have the choice also na to skip to. So ako naman is pinil upan ko siya. So gusto ko nga ma-approve dito kasi nakalagay nga dito. Increase your credit limit by uploading your e-wallet balance. This is optional. You may skip this step naman. So nakalagay dyan. But anyways, ako nga pinil upan ko siya kasi madali lang naman. Then after that, next tayo. Well, yan nalagay ko nga ang e-wallet dito. Of course, si GCash. And then pipicturean ko daw yung wallet balance ko. So pumunta ako ngayon sa aking GCash and pinicturean ko lang yung wallet balance ko. And then in-upload ko siya dito. Then after that, and then dito sa baba, nagre-require po sila ng work information. So pwede ulit natin tong i-skip pero ako finil upan ko pa din siya. Kasi gusto ko nga maaprubahan dito. Malay mo dahil sa additional info is maaprubahan nga. So under ng work information nila dito is other phone number daw, and the company name, company phone number, number of children, and then nanghihingi sila ng Viber account dito. So after this one, i-submit lang po natin. And then under review na po agad siya. We will wait for 60 seconds or 1 minute. So antayin lang natin, bilis lang naman yan. We can bind the withdrawal channel daw natin dito while waiting. Kasi kapag may approval amount tayo dito, at least hindi na tayo magbabind or hindi na tayo mag-provide ng withdrawal info. Well, ito na nga, may result na agad-agad. Nakalagay dito, thank you, but we can't offer you a loan this time. So, ganun ulit. Rejected ulit ang mamiyam nyo. Pero ang maganda dito kay OneHand, sinasabi niya kung bakit ka nare-reject. Hindi mo na kailangan tanungin, nag-e-explain na siya. Nakalagay dito, wondering why? As a responsible lender, we care about your financial well-being. Based on your details, we are concerned this loan might add to your financial stress. Pero totoo naman, kasi diba kanina meron tayong information settings regarding OneHand loan app. So malamang sa malamang yon na detect ni OneHand na madami akong loan app na naka-install dito sa aking phone. So possible na yun din yung reason bakit hindi niya ako maaprubahan. Well, maybe still. Dahil ito kay TikTok Pay Later na powered by OneHand. Parang hindi nag-a-accept na ngayon si OneHand na kapag na-approve ka sa TikTok Pay Later powered by OneHand, hindi ka na nila bibigyan ng offer dito sa mismong OneHand loan app. I thought ganun siya. Tulad na nangyari sa akin. Well, comment down below nga sa mga may TikTok Pay Later dyan na powered by OneHand and at the same time, may OneHand loan account din. Para lang ma-enlighten ako. And I can re-apply naman daw again after 30 days. Try ulit ba natin to after 30 days? Parang napapagod ako mag-apply dito then after now is ganito pa rin. But next time, try ko gumamit ng ibang phone na walang loan app. Ang details ko pa rin. Tingnan natin kung maaprobahan tayo. Well, sa mga wala pang OneHand loan app dito, try nyo mag-apply dito. Subukan nyo lang. Hindi naman po kahit rejected ako dito is mara-reject din kayo. So, subukan nyo pa din. Kasi iba-iba naman tayo ng eligibility, iba-iba naman tayo ng qualification or accounts dito. So, malay nyo maaprubahan kayo. So, sa mga existing OneHand users dito, kamusta yung experiences, yung real-life experiences nyo dito kay OneHand loan app? Paki-comment down below na para aware tayo dito kung totoo ba itong mga chika kay OneHand. But anyways, patuloy naman ako mag-update sa inyo time to time regarding mga new loan apps or existing loan apps na patuloy nagkakaroon ng bagong update. Kaya po dapat nakasubscribe po kayo and click niyo yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!